message tonight, basic cultivation for thankfulness. Kaya nung umaga na-mention ko kasi na yung pasasalamat, pwede pa yan ma-upgrade. Pwede pa yan mapalalim. At pwede pa yan mapaigting o mapagyaman. Let's turn our eyes and focus sa Philippians chapter 4, verse 6. Just one verse lang po tayo ngayong gabi, and then we'll proceed po sa dive in sa ating pong mensahe. Again, November is our Thanksgiving, and we focus our messages sa ating pong pagiging grateful, pagiging appreciative, pagiging mapasalamat. In Philippians chapter 4, verse 6, sabay-sabay po natin basahin. Ready now, begin. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Tayo po ay manalangin. Lord God, Spirit of God, we're asking tonight once again your presence sa amin pong kalagitnaan. I pray, Lord, na huwag mong hayaan yung diablo na sirain ang aming pong pagtitipon sa iyong pangalan. We pray din na wala pong makatulog at maging focus, mag-pay attention ang bawat isa, especially yung mga bata. Turuan niyo po yung Panginoon paano pa mapalalim ang aming pong pasasalamat sa inyo sapagkat you are worthy of that. Dying in the old rugged cross, ang iyong katawan ay nahirapan, ang iyong dugo ay dumanak para po kami iligtas sa kapahamakan. That is why we are so thankful sa iyo pong ginawa na yan. Your grace and your free gift of salvation na kung sino by faith ang lumapit sa iyo, tanggapin ng iyong anak na si Jesus ay hindi mapahamak at ito po'y tao na ito maliligtas. Lord God, we thank you for that great privilege of salvation. And also tonight, Lord, as we study your word, tulungan niyo kami na maging mas maigting at mas malalim pa na Kristiyano when everything is said and done tonight, Lord. Patawad din po sa aming kasalanan. We pray also for the local churches na gumagawa ng ganitong klaseng pagtitipon, that you also bless them and approve them. Once again, we commit all these things in the name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. You may be seated po. The word cultivate in Tagalog means paglilinang o pagpapayaman o pagyamanin. It means to develop to a more quality condition. Maihalintulad po natin ito sa mga magsasaka o sa mga mahilig magtanim ng mga halaman. Katulad ng aking bayaw, alam niyo yung sinasabi ko, farmers cultivate their land to expect a prosperous harvest. Pinapaganda mo yung soil, yung ground, at kung ano-anong ginagawa mo. Binubungkal mo yan. Alam ko si paring Gergos, alam mo yung sinasabi ko, yung ibang mga tatay dito, alam niyo yun. Binubungkal nyo, nilalagyan ng pataba, nilalagyan ng abono. So in that way, kapag tayo po ay naglagay ng binhi, ito po'y yayabong. Hindi yayabang, ha? Yayabong, magiging healthy itong halaman na ito o yung vegetable na ito at magbi-bear o sa Tagalog, mamumunga and bear much fruit. At magiging kapaki-pakinabang. Ganon din po sa aspeto ng ating pong pananampalataya. Kalakip po ng ating pananampalataya ang pagiging thankful. Pinag-aral natin kaninang umaga si Daniel wherein siya po'y naging prosperous. 3 kaharian ang kanya pong pinagsilbihan. If I'm not mistaken, baka 4 pa nga. But in those kingdoms and empires, dahil sa kanyang ugali, Victor, na mapasalamat, God favored him and also yung kanyang boss, yung kanyang hari, ay binigyan din siya ng approve. Alam niyo yung mga taong thankful, may approval sa Panginoon. Ang taong thankful, may approval din sa tao.
I'm just going to repeat the verse this morning. Sabi sa Daniel chapter 6 verse 28. The Bible says, "So this Daniel prospered in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus the Persian." Nakita po natin na siya po ay naging prosperous man. Kasi po ang cultivation of thankfulness is the preparation of bountiful supply in all aspects of life. Kapag po tayo pasalamat, lahat ng aspeto ng ating buhay, meron pong sagana. Pasalamat tayo sa Panginoon, masagana ang pagpapala ng Panginoon. Pasalamat tayo sa ating magulang, masagana ang relasyon natin sa magulang. Pasalamat tayo sa ating asawa, kung may asawa kayo, amen. Lagi mo siyang binibigyan ng tinatawag ng appreciation, maayos ang samahan. Thankfulness is the key to unlock the kingdom of God dito sa lupa. Nakuha natin yan? Ang pagiging mapasalamat ay susi ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sapagkat pag ikaw ay mapasalamat, ikaw ay kontento. Maraming tao hindi kontento eh. Meron akong kilalang celebrity sa Hollywood. Maganda yung mukha niya. Napakaganda yung mukha niya. Wala namang problema ang mukha niya. Magandang ilong niya, magandang mata niya. Kaya lang gusto niya maging mukhang tigre. Oo, totoo yun. Ano to? Designer to eh. Gusto niya maging tigre. Gusto niya magmukhang tiger or cat. Pinabago niya yung mata niya, pinabago niya yung ilong niya, pinabago niya yung bunganga niya. Next thing you know, mukha na nga siya talagang tigre. No? Wala siyang kakontentuhan. Pero ang tao po na mapasalamat, ang tao na thankful, siya yung pinakamasaya at kontentong tao. At ngayong gabi, pag-aralan po natin from the book of, or the Epistle of Philippians, yung mga bagay-bagay kung paano pagyamanin, to intensify, to provoke. Para pang isang, nakakita na kayo sa isang, yung gorilya, tapos nandun kayo sa Manila Zoo, tapos yung gorilya, nakagano na yung gorilya, tapos gagalitin nyo, kukuha kayo ng stick, susundot-sundutin nyo yun dyan, gaganon, ha? To aggravate. Dapat sa buhay natin, ina-aggravate natin, ginagalit natin, ini-intensify natin ang pagiging thankful natin. Amen? Yung grabe ang ating pagiging thankful, pagiging mapapasalamat. Now, ang thankfulness, the attitude of thankfulness also, yan po yung parang isang bangka na tinatawid tayo in our life. Pantawid yan. May problema, itinatawid tayo pag tayo po ay mapasalamat. Naniniwala ba kayo doon? Na ang mga taong mapasalamat, kahit anong problema dumaan, na itatawid yan. Parang four-piece. Four-piece ba yun? Ano ba yung sabihin ng four-piece? Pantawid. Four-piece, di ba? May four-piece. Alam mo, nakikita ko yan. Ang dami nakapila lahat yun. Naka-four-piece. Ano yata yung Pantawid, Pamilyang Pilipino program. No? Ang taong mapasalamat na itatawid ang kanyang buhay na may pagpapala. Ngayon, bibigyan ko yung hindi 4-piece. 3-piece lang. Okay? 3-piece. Magsimula tayo. Kung nais po natin ma-cultivate, mapagyaman, ma-develop, ma-intensify ang ating pong... Alam mo kasi hindi normal sa isang tao ang mapasalamat. Kinukondisyon yan sa mind. Tinuturuan natin ang ating sarili. Kaya nga tayo nagsisimba eh. Kaya nga tayo nagba-Bible study. Para mapakain tayo ng salita ng Panginoon, para po tayo magkaroon tayo ng nutrition. Kaya number 1, mga girls and boys, saan sa harapan, no? Sana makinig kayo. Huwag kayong magtingin dyan kung ano-ano. May mga iPad ba kayo? May cellphone ba kayo dyan? Makinig kayo, ha? Para ma-intensify natin, ma-cultivate natin, mapagyaman natin, pagiging thankful natin, number 1 ay pray. Panalangin. Nagkakaroon tayo ng maling desisyon sa ating buhay sapagkat hindi tayo nananalangin. I remember the other day, meron akong nawawala na wallet ko yata yun. Lagi nawawala yung wallet ko. Nasisiraan na ako ng ulo kasi nandoon lahat yung credit card ko, yung lisensya ko, yung lahat na doon, importante doon na parang nabaliw na, hanap na ako ng hanap, nawaprostrate na ako kay Annalisa, nawaprostrate na ako sa mga kasama ko sa bahay.
Nakalimutan ko, sabi ko, bakit ba ako? Dapat inuna ko, bago ko hanapin yan at pagalit, dapat mag-pray muna ako. Sabi ko, Lord, maraming salamat dahil may wallet ako. Di ba? Inisip mo, kasi kung wala akong wallet, di ba? Hindi mawawala yun. Lord, maraming salamat nawawala kasi may wallet ako. Yung ibang tao walang wallet. So I pray, Lord, ipakita mo sa akin nasaan yung wallet, Lord. Maraming salamat, Lord, at alam ko ibibigay mo sa akin. Next thing, ipinakita na sa akin ng aking mahal na Panginoon yung wallet ko. Prayer is the first basic, fundamental, kung paano tayo maging thankful. Nung nakita ko yun, uy, thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakita ko at hindi nawala. Hindi ko na kailangan kumuha ng affidavit of loss para kumuha ng panibagong lisensya and things like that. Panalangin po. Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing. Ang ibig sabihin niyo, huwag kayong maging anxious. Huwag kayong kabahan. Huwag kayong magkaroon ng worry. Sabing ganon. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with, may kalakip daw na, thanksgiving, let your request be made known unto God. Ang panalangin po is actually acknowledging the giver. Most of the time, ini-enjoy natin yung gift, pero hindi natin ina-acknowledge ang giver. At yung giver na yan, walang iba kundi ang Panginoon. Isipin niyo mga boys, no? Saan kayo nakikita ng bahay na may basketball court? Sino may mga kaibigan niyo rito may basketball court ba? Wala. Kayo lang meron nun. Hindi lang half court, whole court pa. Amen? Meron pa kayong palaisdaan. Kayong mga girls, ang ganda ng bahay ninyo. Ano yung magkano yun? Almost 6 million pesos. Ha? Ini-enjoy natin yung gift. Meron pa kayong service, ang laki, no? Pwede kayong magtakbuhan doon sa photo ninyo, no? Pag magkaaway kayo ni Lori, pwede pumunta si Lori sa harapan. Ang layo, ilang lakad yun. Kung gaganon kayo, mag-irapan doon, no? Blessing yun, ini-enjoy yung gift. Pero alam niyo, dapat, i-acknowledge nyo rin yung giver. At yung giver na yan, hindi si Pastor Ted. Yung giver na yan, hindi si Pastor Odek. Alam mo sinong giver? Panginoon. Ang Diyos. Kaya sabing ganoon, dapat nananalangin tayo at ina-acknowledge natin yung ating mahal na Panginoon sapagkat lahat ng ito ay ibinigay sa atin. By the way, yung prayer po, dapat po hindi lang sa simbahan. Ang panalangin po, lagi-lagi. Ang panalangin po, continually. Yung mga kaibigan kong mga hindi ligtas, ay, simba ka naman. Bible study tayo sa inyo. Sabihin, pare, ipag-pray mo na lang ako. Ano yun, proxy? Ano yun, sa bingo ba to? Di ba? Bato muna. Hindi. Dapat po individually, tayo po ay nananalangin. Sabi pong ganun sa Colossians chapter 4, verse 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Ang salita ng Panginoon calls us to a quick to give thanks to God. Mabilis at buhay na panalangin. Kaya ako, yung mga bata dito na mga naging pasaway, yung mga medyo nang landas, hindi pa rin ako masyadong sila talagang kay Chito talagang malalaglag Sapagkat pinapanalangin ko sila. Pinapanalangin ko sila kay Chito, yung mga kuya, yung mga ate na nagbibisyo. I know for sure na one of these days, hihipuin sila ng Panginoon, yung puso nila lambot, at sila lalapit sa Diyos, Lord, ayoko na ganitong buhay, gusto ko na magpakasal, kaya kunwari ligtas ako. Hindi ganun, ha? Hindi ganun, ha? Ayoko na ganitong buhay, at nais ko nang maligtas, tulungan mo ako. And then after nun, magiging thankful siya. Lord, thankful. Kausap ko yung nanay ni paring Noel Cordial, Kuya Pepong. Ligtas na pala yun. Nag-uusap, sabi niya, Pastor, alam mo, Kristiyano na kami, nakakilala na. Di ba mga kayo? Yung dating Katoliko, nagdadala kayo ng mga puon kung saan-saan na mga bahay. Oo nga, sabi niya gano'n.
Pero nakakilala na ako sa Panginoon. At alam mo, sabi niya gano'n, minsan nung una kong punta sa simbahan, in-invite ako, nanonood sila doon yung video ng clippings ng Passion of the Cross. Tapos bigla na nang umiiyak yung katabi ko, sabi niya, parang loko-loko ito, nanonood ng pelikula, iyak ng iyak. Sabi niya, nung nakakilala ko sa Panginoon, nung napanood ko yung the same video wherein yung ating Panginoon, yung nanginginig siya, tapos nahihirapan siya, tapos yung mukha niya, di makilala. Sabi, iyak ako ng iyak. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat hindi na ako punta ng impyerno. Pag ako namatay, doon ako sa langit. Thankful. Once na nalaman natin, na-acknowledge natin sa ating buhay kung sino tayo na makasalanan at merong isang Diyos na nagligtas sa atin, namatay sa cross, sasabihin ko sa inyo, magiging mapasalamat po tayo. Prayer is the basic foundation wherein tayo po ay lalago sa ating pong pagiging thankful. Makukultivate po ito. By the way, yung panalangin po, binigyan natin ng acronyms dati yan, mga bata. Di ba? Ano yung panalangin? Acts, di ba? Ano yung Acts? A is adoration. Itinataas natin ng Panginoon kaya sa panalangin. Unahin natin, Lord God, mahal na Panginoon, ikaw po ay banal. Tinataas natin siya. Tinataas natin siya. Hindi taong tinataas natin, ha? Ang Panginoon. Pangalawa yung si. Ano yung si? Dahil itinaas natin siya, nakita natin siya na siya ay banal, siya ay makapangyarihan, siya ay kind, siya ay gracious. Ano susunod doon? Nakita natin sarili natin, marumi, mayabang, sinungaling. At sabi natin, Lord, patawarin mo ako. Confession. Bagamat kayo po'y mataas, ako po'y mababa, pinadala niyo yung bugtong na anak para kami po'y iangat at makasama ka dyan sa darating na panahon. Confession. At yung pangatlo dyan, ano na yung T? Pinag-aaral natin ngayon? Thanksgiving. Maraming salamat, O God, sa ginawa mo sa akin, sa ginawa mo sa aming pamilya. Wherein hindi lang ako naligtas, buong pamilya kong nakakilala. Thanksgiving. At doon po tayo hihingi ng ating pong pag-request. Ang tawag po doon, supplication. Supplication. Yan pong ibig sabihin ng panalangin po. As sa panalangin po natin is acknowledging what God has done sa ating pong buhay. By the way, ang ibig sabihin po ng acknowledging ay yung tinatawag na pagkilala o nakakakilala. A thankful individual, a thankful person, sila po ay nakakilala. Nung nakaraang botohan, pangbihira yung mga kagawad, Brother Ronald, no? Halos halikan tayo sa paa, di ba? Uy! Halos kumano sila, di ba? Nung nakaraan, nakasalubong daw ng isa, hindi na siya na namansin eh. Hindi nakilala. Di ba? Di ba, Mang Dani, di ba? Grabe makashake yung mga yun, ha? Ganun talaga, yung buong katawan mo, bakalo ganun eh. Tapos sabi nang sa Facebook, nakasalubong ko si kagawad, hindi na ako pinansin. Hindi na nakakilala. Di ba? Pero tumatawa tayo. Tayo mga Kristiyano, ganun din minsan. No? Binigyan tayo ng blessing. Hinangot tayo doon sa kasalanan. Tapos hindi na tayo nakakilala. Para makilala natin siya, panalangin po. Prayer, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Si David pinakita po yung tinatawag na panalangin sa kanyang buhay. Kaya siya yung tinatawag na ang lalaki o yung tao na malapit sa puso ng Diyos. Gusto niyo maging malapit sa puso ng Diyos? Maging thankful ka at manalangin lagi. Basahin po natin sa 1 Chronicles chapter 17, verse 16 to 23. Napagod ako dun sa ginawa ko. Okay. Sabi sa 1 Chronicles chapter 17, verse 16 to 23, and David, the king, came and sat before the Lord. Ang sarap upuan ng Panginoon, no? Yung upo ka lang, enjoy mo lang siya. Paano natin gagawin yan? You sit down, you read the Bible, and pray in the morning. Dati ginagawa namin ni Annalisa yan eh. Nakalimutan namin para akong nagkokonpisal sa inyo. Dati ginagawa namin. Pero alam mo, nung ginagawa namin ni Annalisa yan,
Ang grabe yung tagumpay sa buhay namin. Ramdam na ramdam ko na yung Espiritu ng Panginoon malapit sa akin. Subukan niyo yung mga mag-asawa dito. Miss Jolly, may asawa ka na, di ba? Mag-devotion kayo tuwing umaga. Magbasa kayo ng isang chapter, 2 chapter. You sit down with the Lord. Sabi, and David the king came and sat before the Lord and said, sabi niya, "Oh my, O Lord God, sino ba ako sa iyo? And what is mine house that thou hast brought me here to?" Sabi niya, bakit mo ko nailagay sa aking kinalalagyan ngayon na isang hari, na isang anak mo? Sabing ganon. Verse 17, and yet this was a small thing in thine eyes. Akala mo ba, O Diyos, maliit na bagay sa iyo yan? Hindi, O God, for thou hast also spoken of thy servant's house for a great while to come, and hast regarded me according to the state of a man of a high degree, O Lord God. Ikaw, O God, ang naglagay sa akin. Tingnan natin yung buhay natin kung ano tayo ngayon. Hindi dahil sa atin yan. Dahil sa Panginoon yan, inilagay tayo sa mataas na antas. That is why we need to be thankful. Saan kaya tayo pupulutin kung wala ang Diyos? Sabi pa sa verse 18, what can David speak more to thee for the honor of thy servant? For thou knowest thy servant. Kilala mo ako, God, kung anong sino ako, na walang kwenta. Verse 19, O Lord, for thy servant's sake, and according to thy own heart, hast thou done all this greatness in making known all these great things. Verse 20, O Lord, there is none like thee. Parang kanta eh, wala kang katulad. Di ba, kinakanta ng mga PCC lagi, di ba? Kasi hindi nila kayang sabihin katulad. Wala kang katulad, wala nang hihingit sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun. Tinataas niya yung Panginoon. Nagpapasalamat at sabi niya, O Lord, there's none like thee. Neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears. Verse 21, and what? One nation in the earth is like thy people Israel, whom God went to redeem to be His own people. Anong dineserve namin para gawin mo kaming chosen people of God, isang nation na iyong kinaluluguran, to make thee a name of greatness and terribleness by driving out nations from before thy people, whom thou hast redeemed out of Egypt. Tingnan natin. Kung titingnan talaga natin po, obserbahan natin, hindi po Amerika ang greatest nation sa balat ng lupa. Alam niyo ba ang the greatest nation sa balat ng lupa? Isang maliit na bansa na hanggang ngayon may gera pa din. At hindi matupugtong at hindi matatalo. Israel. Amen? Sapagkat pinili sila ng Panginoon at yan ang sinasabi ni David. Sabi sa verse 22, for thy people Israel didst thou make thine own people forever, and thou, Lord, becamest their God. Kung pag-aaralan po natin sa history, yung mga achievement ng Israel, mabibigla kayo. Buong Arab countries sa kanilang paikot, superpower, Egypt, nandiyan. Mangdani tinumba ng Israel ng 6 days. Ganon katindi. Ganon ka-prosperous. Ang kanilang disyerto, John Reed, ikaw, isa kang naghahalaman. Saan ka pa papuntahin dapat para mag-OJT? Sa Israel. Bakit kamo? Sapagkat they are the best sa agriculture. The best sa disyerto, may mga tumutubo na ubasan, vineyard. Saan ka nakikita nun? Why? Because God's favor is upon them. Because they are thankful. David was a thankful person. Biniyayaan sila. Bagamat minsan palagi silang lumalayo, pero ang pangako at promise ng Panginoon sa kanila pa din. Talk about yung mga armas, yung mga baril. Sinong the best? Akala nyo Russia? Hindi. Iran. Hindi Iran. Israel pa din. At kung titignan po natin, they are highly favored by God.
highly favored by God. David said in verse 23, "Therefore now, Lord, let the thing that thou hast spoken concerning thy servant and concerning his house be established forever, and do as thou hast said." Panalangin po yan ni David. Majority ng mga tao sa Israel denied the Lord Jesus Christ, but because of the thankfulness ng mga anak ng Diyos, binibiyayaan pa rin po yung lugar na yun. Gusto po natin na mapagyaman, makultivate ang ating pong pagiging thankful. Turuan natin yung ating sarili na mapanalangin. At sa ating panalangin, kilalanin natin yung giver, yung nagbigay. Walang iba po yan kundi ang ating mahal na Panginoon. David speaks out of a cycle of life sa kanyang buhay. Pinapakita niya, after ng kanyang panalangin, nakita natin moving prayer, moving through prayer. Ang pangalawang P. Mabilis tayo ngayon, ha? Say me amen? Amen. Pagkatapos ng prayer, there will be praises. Papuri. Kanina, pagkilala o panalangin, i-acknowledge natin, at panalangin ngayon naman, praises sa Tagalog po ay papuri. Nagbibigay ng tinataas ang Panginoon. Nagpupuri tayo, we're praising. Psalms 139:14. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, that my soul know it right well. Nagpupuri sila sa Panginoon. No? You know, there's reason why we have different levels of weakness and richness. Bakit yung isa maputi? Bakit yung isa mapayat? Bakit yung isa katamtaman lang? May purpose po yung Panginoon sa atin. So whatever gift na ibinigay sa atin, dapat magpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Sinabi ko kanina, yung mga tao din pasalamat, hindi kontento yan eh. Ginawa kang lalaki ng Panginoon, gusto mong maging babae, ginawa kang babae ng Panginoon, gusto mong maging lalaki, hindi ka nagpapasalamat eh. Kaya ngayon, lito ka. Lito, confused. Ang Panginoon po, hindi author of confusion. No? Wala pong confusion sa Panginoon. There's reason why someone is taller than the other, someone is shorter. May purpose po yung Panginoon. Kaya kung ano man yung kinasadlakan mo, may buhok ka man o wala kang buhok, amen? Tinigyawat ka man o makinis ang mukha mo, magpasalamat ka pa rin, magpuri ka pa rin, sapagkat hindi ka natutulog sa kalye. Hindi ka natutulog doon kung saan-saan, pinagpala pa rin tayo. Iniisip ko nga eh, pasalamat ako na hindi naging matangkad si Annalisa eh. Kung naging matangkad si Annalisa, patay na silang lahat, amen? O hindi. Kung matangkad sila baka hindi ako nagustuhan yan. Yeah? Sakto, maliit siya, kaya nagustuhan niya rin, maliit lang din ako. Di ba? Kaya huwag kayo nagko-compare. Baba, may asawa ka? Sana katulad ka na lang ni ganito, ni Mari. Ikaw, ganyan ka eh. No? Hindi po. Magpasalamat tayo kung ano, magpuri tayo, Lord God, pinupurihan kita sapagkat ibinigyan mo ako ng ganitong klaseng ilong, kahit tapa, nakakahinga. Praises. Contentment. Praises po yan. Panginoon, maraming salamat dahil binigyan mo ako ng hininga. Kahit hindi mabango yan, toothbrushan mo lang yan, ma-upgrade yan, amen? O napapansin ko yung minsan, pag nagkakamayan tayo, naamoy ko yung ibang mga dito sa inyo. Kung ikaw yan, toothbrushin mo na yan, ha? Lalo ng mga kabataan natin, alright? Tinutulungan ko kayo para may manligaw sa inyo, lalo ng mga girls, ha? Kaya naman mga boys, para sagutin kayo, sandali lang yan. Wala pang 50 pesos yan, puhunanan natin, okay? Cultivating. Kinukultivate po natin, we are praising God. Kanina po, pagkilala sa may bigay, pag sinabi naman po natin ng papuri, ito naman po is appreciating the gift naman. Ang tawag naman po doon, pagpapahalaga. Sabihin nga natin, pagpapahalaga. Kanina, pagkilala sa panalangin, praises naman yan,
pagbibigay ng halaga sa mga regalo ng Panginoon sa atin. Thankfulness also means, yung mga teacher dito, huwag niyo akong i-condemn ha. Bagong word ko ito, mahilig ako mag-invento ng word eh. Thankfulness is also, Adam, thankfulness. Walang salitang thankfulness pero gawin ko na rin. Ang ibig sabihin, it's all in the mind. Sabi nga ni Pastor Alvin, pagod na ako, sabi ng mga kabataan, nasa isip mo lang yan. Yung pasasalamat ganun din po. Turuan po natin ang ating utak na maging pasalamat. Thankfulness. Thankfulness is also thankfulness. Isipin natin, isulat natin. Ito yung mga nagpapasalamat ako dahil dito. I praise God for this. I praise God for that. No? Paul cultivate and discipline his thoughts toward things and situation in his life at kanyang sinaturate, tinuruan, dinisiplina ang kanyang pag-iisip. In that way, kahit anong sitwasyon naroon siya ay nakakulong sa kulungan, siya ay nandoon, shipwreck, siya ay naparusahan. Ang sabi niya ganon, I will praise God. Remember nung nakakulong sila? Anong sabi? And they sang praises unto the Lord. May kanta, and ano ba yun? He's in the midst of our storm. He's in the valley we walk through. Sabi, when 2 or 3 are gathered in His name, He'll be there too. Nasabi pa nga nun, into the prison they were thrown. Paul and Silas were alone. They knew their God was there because He is in the midst. Nahawa na yata ako kay Pastor Noel. Nakakanta na rin ako yun. He's in the midst of our storm. He's in the valley we walk through. When 2 or 3 are gathered in His name, He'll be there too. Di ba sabi ganon? Kapag isa o dalawa ay nagtitipon para sa kanyang pangalan, nandoon siya sa kalagitnaan. Amen. Kaya dapat magpuri tayo sa Kanya. Ang taong mapapuri, ang taong nagpipraises sa Kanya, ay ang taong laging nagpapasalamat. Look with me in Philippians chapter 4, verse 8. Sabi ka, nagwagan pag umiinom si si preacher, sorry, lagi ginagaya namin pag umiinom. Alright? Totoo yung pag umiinom si preacher, sorry, ganun siya. Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true. Sabi niya nga, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, mga patas, hindi magulang. Whatsoever things are pure, dalisay. Whatsoever things are lovely, hindi lustly, walang mga bahid na mali siya. Whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, anong sabi? Think of these things. Thankfulness. Isipin natin yung mga bagay-bagay na binigay sa atin ng Panginoon, yung regalo sa atin ng Panginoon. And sabi ganon, and we praise God. We praise God. Thank you, Lord, sa lahat ng regalo. Kanina, yung nagbigay ng regalo, pinalangin. Ngayon, praises, maraming salamat sa regalo. Alam niyo ba, kaya tayo nagsimba, is not because para may makuha tayo. Bonus na lang yun. The very reason ako nagsisimba, bukod ako yung pastor. Mayroon naman magsimba, no? The very reason ako po nagsisimba is simply because I acknowledge, kinikilala ko, at binibigyan ko ng halaga ang regalo ng kaligtasan na binigay niya sa akin. I come, I attend, I enjoy, I participate, I focus. Ang aking pagsamba, ang aking praises sa Kanya, simply because I'm thankful sa Kanya. I praise you, Lord. I come to church to praise you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin siya. How to cultivate? Basic na basic. Hindi mo kailangan magpunta sa eskwelahan at mag-aral. Hindi mo kailangan mag-review at para magkaroon ng license na board passer ka. All you have to do
isang tao na mapanalangin, isang tao na nagpupuri sa Diyos. Prayer and praises. That goes to our last, maaga tayo ngayon last point. Basic lang. Basic. Prayer, praises, and practice. Kasi baliwala yung manalangin ka nga, pero yung ugali mo naman, walang kwenta din, ano? Hindi ka nagiging pagpaparas. Dapat ipapractice mo yan, yung panalangin mo, yung pagpupuri mo, the right relationship with God will result the right relationship with people. Sa mga tao. Ganun, no? Di ba? Dapat ganun tayo. Pinapractice po natin yan. Sa Philippians 4:9, the same epistle. Sabi sa Philippians 4:9, the Word of God says, those things, ano yung those things na yun? Yung panalangin, Jason, yung praises, Jason, yung tinuro ni Pablo, those things na itinuro at nakita ninyo, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me. Dahil si Pablo, mapasalamat yun He is a man of prayer, Catherine. Buong pangalan mo, Catherine. He is a man of prayer, he is a man of praises. At sabi niya, yung nakita niyo sa akin, seen in me. Ang sabi, do. And the God of peace shall be with you. Ang tawag po diyan sa Tagalog, pagsasanay. Sanay na ba tayo magpuring sa Panginoon? Sanay ba tayo manalangin? At sanay ba natin i-apply ito sa ating buhay? O sanay tayo sa ibang bagay? Bible says, dapat daw gawin ito, i-practice natin ito. There's a Russian composer, conductor, and pianist said, sabi niya, if I omit practice one day, kasi magaling siya yung classical, di ba? Kapag ako hindi nag-practice ng isang araw, if I omit practice one day, sabi mga bata, kayo mga basketball player, basketball player, alam mo, di ba? Kung gusto nyo gumaling, mag-practice kayo araw-araw. Pag walang bola, kuha kayong basura. Kobe, ganun yun. Practice nyo lagi. No? Isipin nyo ganun. Practice. Sabi nito ng pianist na ito, if I omit practice one day, mo si brother Jason, kahit ngayon, magaling pa din. Mga sidestep niya ganun. Mga ganun-ganun pa rin siya. No? Nakita ko yun sa mga medyo narcissist din ako dito. Panay upload. Sino yung upload doon? Ikaw si Bernadette. Ikaw siguro yun. Nakikita ko siya. Hindi kita mamaedad na to Pero magaling pa rin, di ba? Kasi he practiced all day. At sabi nitong pianist nito, if I omit practice one day, I notice it. Nalaman niya, medyo bumababa yung kanyang kalidad. If 2 days, my friends noticed it. Pare, mukhang bumabagal ka na sa pagpapiano mo, Ha? Yung unang araw, pag hindi ka nag-practice, alam mo, medyo kinakalawang ako, Hindi na nanonotice. Pero pag pangalawang araw ka nag-practice, nanonotice na mga kaibigan mo. My friend noticed it na medyo kinakalawang ako. Sabi niya gano'n. If 3 days, the public noticed it. Hindi na magaling. Banot na. Hindi na nagpa-practice. Hindi na siya magaling. Kangkarot na siya. Ganon din po sa ating buhay. If we don't practice yung ating pong naaral, yung ating praises sa Panginoon, yung ating panalangin sa Panginoon, tayo rin po magiging mga bano. Bano. Practice, ipamuhay, ipakita. Sabi ni Ted Williams, baseball superstar in the 40s and the 50s, was known as a natural hitter. Natural hitter daw. Yung, di ba? Alam yung baseball? Nico, alam mo yung baseball? Please come in. Yung baseball, yung bola, ibabato sa'yo, ibabato yung ganon, baseball. Nico. At sabi ng in-interview siya, you are a natural hitter. Natural daw yung lakas niyang maghampas ng bola. Sumagot itong baseball player na ito. Ang sabi niya ganito, once was asked about his natural ability and replied, sabi niya, there's no such thing as a natural born hitter. I became a good hitter because I paid the price of constant practice
and constant practice it is. Si Michael Jordan, hindi naging ganun kagaling yun. Ang pagising niya, magaling na agad siya. Nag-practice siya. Nag-practice siya. Pinactice siya. Naging dalubhasa siya. Kinultivate niya. Pinagyaman niya. May kasabihan nga, perfect practice makes perfect. Nilagdag mo ba ng perfect, ha? Dapat practice makes perfect. No. Perfect practice makes perfect. Ibig sabihin, kumpleto. Nasasanay tayo. Nasasanay tayo. Alam niyo ba dati, si Paul, magaling din ako mag-gitara dati. Magaling ako nung teenager ako, magaling ako. Alam ko yung, Bon Roses. Bon Roses ba yan? Bon Jovi. Bon Roses yan. Yan, mga gano'n, yung stairway to gano'n. Yung magpa-plucking ako noon, magaling ako noon. Kasi nung loko-loko pa ako, pag nagsama-sama kayo Kuya Chito, di ba, nagkakantaan kayo nun, di ba? Mga Scorpion, mga gano'n, di ba? Mga gano'n, Scorpion. Mga gano'n na, mangdali talaga, marunong ako, nagpa-plucking ako. Magaling ako. Tapos, sobrang tagal ko nagpa-plucking, nung umaga kami noon, ng alas 3, no? Umpisa kami alas 8, gigitara ako. Itong ganito ko, yung mga gitarista dito, nagigitara ka ba, Brother Jay? Nag-rap ka lang, di ba? Hindi na. Di ba pag nagigitara ka, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ng kalyo. May kalyo ka na ba? Hindi ka pa magaling. Pag may kalyo, magaling na. Kakaroon ka ng kalyo. Ngayon, pag bumanat ka ng kahit na anong tipa mo niya, wala na problema kasi may kalyo ka eh! May kalyo! Tigas! Ganun ka, matigas. May kalyo ka na. Sanay ka na. Bakit ka nasanay? Kasi lagi mong ginagawa. Lagi mong ginagawa. Praktisado ka na. Yung pagiging pasalamat natin, pinapractice yan, Lance. Pag uwi mo mamaya, Mami, yakap mo kagad. Mami, thank you po. Gabi ka ng Janet yan. Ano bang gusto mo, ha? Ano gusto bagong sapatos? Ganun kagad yan. Kasi may pagpapala sa mga tao nagpapasalamat. Ugaliin mo. Sanayin mo! Pastor, hindi ako sanay. Sanayin mo. Sabi ni Paul, think of these things. Thankfulness is also thankfulness. Kaya medyo gumaling nga. Pero alam mo, ngayon, pag tipa-tipa ko, hindi ko na kaya. Kaya ko pa na strumming, pero yung mga tipa ko, hindi ko na kaya ko. Chito, matigas na yung daliri ko. Wala na. Pero dati, marunong talaga ako. Marunong ako. Pero nawala yun. Because I did not practice. Kaya, ganun din po sa atin pong pagkilala, sa panalangin, sa praises, sa practice po natin, ilalagay po natin sa atin pong buhay. At tayo po'y magiging pagpapala sa ating sarili, pagpapala sa ating simbahan, pagpapala sa ating pamilya. Sanayin natin. Success isn't something just happens. Success is learned, success is practiced, and then it is shared. Any activity will improve with practice. Ang tanong ko bago tayo magtapos, saan ka sanay? Sanay ka mag-yosi. Galing mo, pinapaingot-ingot pa rin ito. Tapos minsan lagyan sa bunga mo. Ha? Gagano ba minsan, no? No? Chito, di ba dati na araw? Awili nga, isang Winston. 50 pesos, 50 centavos ng pera mo, lakas manigarilyo, wala kang pambili, di ba? Isang Winston. Gano'n. Gagano ka ba? Binog. No? Tapos meron pang ano. Ang galing mo, sanay ka manigarilyo. O yung iba naman, sanay bumatak. Ang galing mo, pababa, i-reverse mo, shoot, reverse, isa pa, uy! Sanay ka. Ha? Sanay ka uminom. Hindi mo kailangan ng opener. Pare, bote-bote lang din yan. Ha? Sanay ka. Sanay ka mag-chismis. Sanay ka manira ng tao. Sanay ka magmura. Sanay. May mga kalo yung bunganga.
Kung may kalyo sa pagtipa, may kalyo din yung mga bunganga. Saan ka sanay? Sanay ka magsinungaling? Sanay ka manggulang? Sanay ka mang-api? Sanay ka mang-racket? Ang maganda, magsanay tayo sa pagpapasalamat. Sanayin natin magpasalamat. Sinabi ko kanina, ito yung susi sa karya ng Diyos. Maliit na bagay. Bayad po, kinuha. Thank you. Di ba? Bili ka sa palengke, bayad po. Thank you. Bumili ka ng gamot sa mercury drugs o sa mga bayad ka. Thank you. Thank you. Thank you. Not only thank you, matuto din tayo ng praises. Ano yan? Welcome. 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 At hindi magtatapos dyan. Sanayin natin, i-practice natin. Let's improve in the area of thankfulness. Basic cultivation ng ating pong pagiging mapasalamat. Hindi 4 piece, 3 piece lang. Prayer, praises, and practice. Last verse this evening, tayo po tayo lahat. Meron na ba tayong awit, Rock of Ages? We're gonna sing Rock of Ages. Philippians 1:27. Sabi ng salita ng Panginoon, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, sabi ni Pablo, kahit hindi nyo kasama, kahit wala ako dyan, kahit wala si pastor, kahit wala yung mga matataas na pinuno sa simbahan o yung mga spiritual, if I be absent with y'all, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, in one mind, striving together for the faith of the gospel. Ano yun? Pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay namatay sa krus. Binawi tayo sa ating kasalanan. He died for us. Namatay tayo. Kasama siya. At ang kasalanan natin inilibing. At nung nabuhay muli ang Panginoon, nabuhay din tayo kasama siya. And we are saved forevermore. Ang sabi doon, everlasting life. Kaya dapat laging nagpapasalamat through prayer, pasalamat ng praises, at i-practice po natin ang ating pong pasasalamat sa Panginoon. Sanayin po natin. Sanay ka na ba? Kung hindi pa, umpisahan natin ngayon. Brother Jake, let's sing.